I went abroad at nag-preach ako sa JA1 LA, sa JA1 Olympia sa Washington, at sa JA1 Edmonton sa Canada. Ang babait naman ng mga host natin doon, ang babait. At kung saan saang restaurants ako dinala, o kami dinala. Habang kumakain kami ni Pastor Russell ng Olympia, ay nagbiro ako. Sabi ko, ipopost ko ang mga pictures natin sa mga restaurant. Sasabihin ko, ito ang mga mission trips ko sa abroad. Mga kainan sa restaurant. Hindi naman ako nagpo-post sa FB. Joke lang yon. Pero napaisip ako. Sabi ko, my joke is exposing my heart. Because, anong masama sa kumain sa ng masasarap na food sa maayos na restaurant? Ganon ang pangako ng Diyos sa Isaiah 1:19. If you are willing and obedient, you will eat the best of the land. So kapag ikaw ay nasa Japan, kakain ka ng sushi at sashimi. Pag nasa Iran, kakain ka ng biryani is India. Yeah. And in Iran, it is the meat, the kebab. Yeah, the kebab. So, when you are in, mamaya yun. When you are in US, you could taste steak. If you are in Rosario, Lomi, you will eat the best of the land. If you are in Padre Garcia, halo-halo. Para hindi nyo type yata. If you are willing and obedient, you will eat the best of the land. And then ako'y nagtanong, sa akin lang namang isip, ang dapat lang bang i-post ay pictures habang ako'y nagmi-minister? Habang ako'y nagtuturo? Habang meron akong ipinagpe-pray? Ang iba bang activities ay hindi that godly? Nalilito ang Christian patungkol sa kasaganaan. Awkward na kapag pera ang pinag-uusapan sa church. Gayong si Jesus mismo ang nagturo tungkol sa pera ng higit sa anumang topics. If you will read New Testament, mas maraming beses nagturo si Jesus at bumanggit si Jesus ng pera kumpara sa iba pang mga subject or topics. So hindi awkward kay Jesus. Hindi malaman ni Christian paano ituturing ang kasaganaan. Ito ba'y blessing na dapat nasain? I-tone down? Huwag pag-usapan? O blessing na ipagpapasalamat at ipagdiriwang? And now, ito po ang title ng i-share ko sa inyo. God takes pleasure in the prosperity of His servants. Yung pumalakpak, blessed ka. Okay. Yan ang title natin. And Psalms 35:27 says, let them shout for joy and be glad, who favor my righteous cause. And let them say continually, let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of His servant. Maluwalhati ang Diyos na nagagalak sa kaginhawaan ng kanyang mga lingkod. Salamat merong mga Bible verses na ganito. Para at least alam natin kung paano natin ituturing ang prosperity. One of the reasons for prosperity is to equip us for generosity. Prosperity equips us for generosity, yes. 2 Corinthians 9 verse 8. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Dito na lang, sabi ko, sana akin na lang hihimayin ng verse na to eh. Ang ganda eh. Pero siguro sa mother time. Sa daming in need, sa daming taong in need, hindi mo lahat kayang
matulungan. I remember nung ako binata pa yata ako noon ako sumakay ng taxi. Ang dami kong barya, ang dami ko talaga. Ay papasko noon, ang dami nagpapalimos. Pagtigil ng sasakyan, lalapit nagpapalimos, ay ready ako. Dami kong barya, dami kong pagkano, bigay ng bigay, talagang bawat tigil. Kasi ready ako Alay, bago dumating ng airport, ubos Ibig ko sabihin, sa daming in need, hindi mo lahat kayang mabigyan. Kaya, ito sinasabi ko sa mga gustong tumulong, yun man lamang pinadala ni Lord sa iyo. Dahil hindi mo kayang tulungan lahat. At ito pa, paano ka makakatulong kung ikaw ang in need? Siguro na may makakatulong pa rin. Pero most likely, hindi mo na ito magagawa in an abounding way. You will not abound in every good work. Mahirap maging generous in all things at all times kung kulang. Tama ka? At sasagana lang tayo sa mabubuting gawa kung labis na. Kung naglalabis na. If you have all that you need. Lucas 3 verse 11. Sumagot siya sa kanila. Ito maganda ito Sumagot siya sa kanila. Ang may 2 balabal ay magbahagi sa kanya na wala. Gayon din ang gawin ng may pagkain. So nakita na agad natin dito ang rule. Ang pwede lang magbigay ng balabal ay yung may 2 balabal. Giginawin ka kapag yung isa mong balabal binigay mo pa. May mga taong gustong tumulong pero wala namang balabal. Alam niyo balabal? Okay. At anong gagawin nila? Kukunin nila ang balabal ng iba. At ang feeling nila ay sila'y nakatulong. Parang ganito. Binasan pala yung gown na hiniram mo sa akin. Pinahiram ko sa hipag ko Ay siya. Yung may 2 balabal ang magbigay. Yung walang balabal, wag mong ibigay. Bakit nawawala ang binili kong food sa ref? Ay dumating ang kaibigan ko, pinakain ko. Uy, sasamahan ko ikaw dito kay Mare para kay makautang. Kilala ko noon. Sinamahan. Dahil dumating si Kumari yung kilala, binigyan nga. Ay nung hindi makasingil, sinagsama, ayaw naman magbayad. Bakit? Kasi ang binibigay mong balabal, hindi naman iyo. Hiramin mo ang sasakyan ni Pastor Eric, hindi naman ginagamit. Yung may 2 balabal, ibigay ang isa. Huwag mong ibigay yung hindi mo balabal. No? Naunawa na ninyo? Masasagana tayo sa mabubuting gawa kapag tayo ay maraming balabal. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong ibigay ang hindi mo balabal. Dahil ang feeling mo lang, sumasagana ka sa mabubuting gawa, pero sa totoo, sumasagana ka sa perwisyo sa iba. Ang kalooban ng Diyos ay having all that you need. Yun muna, having all that you need. Kailangan, you have all that you need. Yun muna. You will abound in every good work. Kung gusto mo mag-abound in every good work, hindi ka pa naman having all that you need, ay talagang, yan ang mangyayari. Ano yon? Dahil sabi dito sa verse, di ba? Sumagot siya, sinabi sa kanila, ang may 2 balabal ay magbahagi sa kanya na wala. Gayon din ang gawin ng may pagkain. So yung may pagkain, magbahagi. Yung walang pagkain, mag-sharon. Kaya naman, God will make all grace abound in you so that you will abound in everything. Kikilos ang Diyos, bibiyayaan ka ng Diyos, pero some other teaching yon. Iba ngayon ang gusto kong puntahan natin. What is the purpose of Christian prosperity? Bakit mo nilagyan, pastor, ng Christian prosperity? Meron kasing
prosperity eh. Iba't ibang prosperity. Pero I want to focus on the Christian's prosperity. At ito ang purpose. To fund the gospel. To support the church. Because it is God's will that no one perish, ang kanyang thinking is to help in winning soul and making disciples. Ayun ang utos ng Diyos eh. Now, our church is getting bigger. Kita ko din eh, hindi nyo kita eh. Kita ko pag may dumarating, kita ko pag sila yung nagdadagdag ng silya, kita ko yan. Our church is getting bigger. Darating ang time, maglalagay na kayo ng upuan din eh, sa aisle na yan. Ganyan lagi ang ating routine. Yan ang normal natin eh. Miski doon sa maglalagay din eh, mamay magano. Anong sunod? Maglalagay na tayo ng balcony. Our church is getting bigger. And so are the facilities. Kausap ko yung forma natin, sabi niya, ako po'y mag-4 na taon na dito. Hindi ko alam. Para ka palang nasa Saudi, Sa dami ng ginagawa. 2 grupo yan. Ngayon, nandito na sila. Ano ba, pastor, ang ginagawa doon? Kitchen. Kasi nawala ang kitchen dito, nilipat doon. Pero parang hotel eh. Ano sabi ko na naman kitchen iyan? Parang hotel. Biyaya ng Diyos, At our church is getting bigger, so are the facilities. Kailangan yun eh. Kaya lumaki ang restroom, ganyan, para hindi kayo nalinya, nakalinya na sa popcorn, nakalinya pa sa restroom. We aspire to have the best facility and equipment para sa maayos na service at live streaming. Hello, mga online viewers. Kasi marami ang nare-reach ng ating mga messages abroad. Praise God at may YouTube. Praise God at merong FB. Because today, everyone can have their own channel. Nung una, you need to have a television station para makapag-broadcast. Ngayon, kahit sino, may TV, may channel, may kanyang, We are planting churches, and by God's grace, we'll plant more. Kapag tayo nagpapadala sa Bicol ng pastors, we want them na provided sa kanilang needs. Meron silang bahay. Meron silang love gift. Hindi naman napakalaki, pero hindi naman maliit. We provide the place at needs ng church para makapagsimula. And our hope ay magiging self-operating kaagad sila. At dumating ang time na sila man ay mag-o-open ng daughter churches nila. Pero sa ngayon, pulos bigay pa tayo. What is my point? Evangelism costs money. We are training other churches sa discipleship, and I want to welcome itong ating mga kaibigan, sina Rev Edwin, Rev LB, Rev Christy, Rev June. Puro kayo Rev, Siya. Bishop na bukas. At alam ninyo, we are going to Dagupan tomorrow for discipleship seminar. Ano namang aking point dito? When you do more, you have to have more. Kung konti lang ang ginagawa, hindi masyadong kailangan ng provision. Pero pag maraming ginagawa, kailangan ng mas maraming provision. Our declaration nung una pa, JA1 Rosario, will be a blessing to churches. Hindi lamang JA1, kundi sa iba pang churches. And what do we say? Yes, when you do more, you have to have more. And what do we say? God will provide. Sabihin mo nga, God will provide. Pero ito ang aking point. Yes, God will provide. Pero kanino niya padadaanin ng provision? Sa mga anak ng Diyos. Sa inyo. Kasi,
Kung ang provision ay pumunta sa hindi anak, baka hindi naman gamitin sa mga bagay na mahalaga sa Diyos. Sa mga bagay na mahalaga sa kanyang ama. Kaya will ni God, pasaganain ang kanyang mga anak. Alam ni Father God na ang magmamalasakit para sa kanyang interes ay ang mga anak niya. Are you there? Now, sino naman? Parang ako pipiyok Nagbibinata. Sino naman ang ayaw yumaman ng mga anak ng Diyos? Kung ang Diyos gustong yumaman ng kanyang mga anak, sino ang ayaw? Ay di ang adversary, ang kaaway, si Satanas, kaya nililito ng kaaway ang Christians. Sinabi ni Satan na huwag na saing maging masagana kasi ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. That's a religious mindset. Alam mo, isang simpleng lalaki, nanalo sa lottery. Nung siya'y nanalo, bumili agad siya ng napakagandang SUV. Tapos, siya'y bumili ng malaking bracelet na ginto. Medyo buka ng kaunti ang polo. Yung bang pag nilagay pag naglalakad, nakagayo na. Katapos ay naglagay siya, bumili rin siya ng malalaking gintong bracelet. Pakita mo ato yung iyo. Maliit pa yan. At sa kaliwa naman ay Rolex. At pagkatapos ay pumunta siya ng sabungan. At paglakad pa lang niya doon, ang tawag sa kanya si bossing. Sunudan ng mga tao, si amo. At siya'y talagang bidang-bida doon. At pagkatapos noon ay diretso sa inuman. At pagkatapos ay diretso sa casino, may kasamang mga chicks. At anong sabi ng mga nakakita? Yon, dati ka simple-simple, pinasama ng pera. Hindi po totoo. Nagsimula na pong masama, hindi lang maka-afford. Noong afford na, ay di lumabas. What is my point? Ang pera po ay neutral. Hindi mabuti at hindi masama. Ito'y nagiging mabuti o masama, depende sa gagawin mo rito. Ilagay mo ang pera sa kamay ng matuwid at marami siyang magagawang kabutihan. Ilagay mo sa kamay ng masama at marami siyang magagawang kasamaan. Hindi pera ang ugat ng kasamaan, kundi ang pag-ibig sa pera. 1 Timothy 6 verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Not money. Nang ilang nagnanasa rito'y napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Iyon. Hindi pera ang problema, ang puso ang problema. Matthew 6:21. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Church, si Lord ang ating kayamanan. Kaya nasa Kanya ang ating puso. Ang pera ay tool para magamit ng tunay na kayamanan ng ating puso. Kalooban ng Diyos na tayo sumagana, pero hindi kalooban ng Diyos na ibigin natin ang kasaganaan. Kaya Hebrews 13 verse 5 reminds us, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. For God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Alam mo, pwede kang iwan ng pera, pero hindi ka iiwan ni Lord. Tulad ng healing, tinuro ko sa inyo nung Sunday, that was given to us 2,000 years ago. Ang kasaganaan na ibinigay rin sa atin 2,000 years ago, na ibigay na ito. 2 Corinthians 8 verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake,
He became poor so that you, through His poverty, might become rich. Ang Panginoong Yesus ay naging mahirap, naging dukha, upang sa kadukhaan niya ay tayo'y maging mayaman. Isipin mo noon pong pinako ang Panginoong Yesus, walang-wala siyang dala. Siya po'y hubad. Wala siyang kahit isang material possession. He became poor so that we will be rich. Yung kanyang balabal na quality kasi hindi sinira ng dalawang sundalo Sila nagdrolat pa para kung saan pupuntan, nang hinayang sila. Kinuha pa. He became poor so that we will be rich. Kaya naman, binayadan na po ang kahirapan ng mga anak ng Diyos, yung mga magiging anak ng Diyos, bayad na ang sumpa ng kahirapan. Binayadan ng Panginoong Hesus sa krus 2,000 years ago. Dahil naibigay na ang kasaganaan, bakit po may mahirap? Anong issue? Ang issue po ay nasa pagtanggap. Para tumanggap, we must be in the right position. Amen? By the way, sinong nakaalam na nanalo si Iyala sa tennis? Kagaling ka raw. Pero alam niyo sa basketball, tayo natalo. Hindi naglaro si Kai Soto no? So yung mga hindi maka-relate sa pinag-uusapan namin, ay di mag-pickleball kayo. Okay, let me tell you about basketball. Sa basketball, meron silang sinasabing running without the ball. Nandito ang mga matitindi sa basketball, si Rev Edwin at si Rev Eric. Yan pong dalawang yan ang pinakamagagaling na mga pastor na magbalyahan. Magbasketballan pala. Mahalang-mahalan niya dalawa yan. Pero alam niyo yung ibig sabihin, running without the ball. Ano ibig sabihin ng running without the ball? Ito yon. Yung mga players, pag nasa kanila ng bola, sabay-sabay silang pupunta sa kanilang court. Tumatakbo silang ang bilis, wala naman sa kanilang bola. Pero, meron silang alam. Yung nagdadala ng bola, ihahagis niya o ipapasa niya ang bola sa position, not sa person. Sana'y makuha nyo. Tumatakbo ako, wala sa akin ang bola, lumalapit ako sa ring. Yung may dala ng bola, ihahagis hindi sa akin. Ihahagis doon at tatakbo ako para nandoon ako pag inihagis niya ang bola. So I have to be in the position para makuha ko yung bola. Kaya naman yung humahabol sa akin, mahuhuli na yon. Ang bilis ng takbo ko Hindi niya alam kung saan ako pupunta, pero alam ko kung saan ihahagis ang bola. Nag-usap na kami. Kaya pagpunta ko doon, basta na lang niya ihahagis ang bola, miski hindi siya nakatingin. Dahil alam niya ako'y nandoon. At pagka ako'y nasa posisyon, nasa akin ang bola, easy layup. Yan po. Hindi po ako nagbabasketball. Galing lang ako mag-analyze. Ang magaling po talaga mag-basketball si Jolly Mer. Ang sabi po niya sa akin, ay bakit ka naman i-layup pa? Ay mas madali naman sa 3 points. Yan po si Jolly Mer nung una. Jolly Mer, tatatlo na ang natawa sa mga jokes ko sa iyo. Nababawasan ng fans mo, Jolly. So, ito ang issue kung gusto mong tumanggap ng blessing na matagal nang naibigay. We must put ourselves in the position to receive. Unang inihagis ang bola, wala ka pa doon, pero you must be there because the bola will be there.
put ourselves in the position. Now, paano, pastor? Paano ko ilalagay ang position, ang aking sarili sa position to receive? Una, repent. Ano pong repent? Okay ha? Hindi ito repent doon sa mga... Repentance is not just confession. It is turning. It is a turn. So, repent for not trusting God with our finances. Hindi mo naman sa Diyos pinagkakatiwala. Bakit? Sabi mo, naniniwala ka kay Lord, hindi ka naman nabubuhay na parang naniniwala ka Bakit? Minamans effort mo naman ang iyong blessing Pagka nandyan na yung kaibigan lang sasabihin mo, uy, magpapalibre yan. Di ba minamans effort mo yon? And then, pag dumating galing abroad, uy, amoy chocolate. Okay, minamans effort mo Alam ko naman kayo nagbibiro lamang, Yun is sample ganda, dahil wala akong maisip na sample, Pero, if you know that your blessing comes from the Lord, hindi ka magpaparinig, hindi ka you just, cool ka lang. Bakit? Hindi naman siya ang source ko At hindi lamang yung sa mga gayon tayo sa malalaking bagay. Alam mo yung mga masyadong sip-sip sa boss? Akala niya na manggagaling kay boss ang kanyang blessing No. Work as if you're working unto the Lord. Ikay magtrabaho na nagtatrabaho sa Panginoon. Bakit? Parang promotion mo manggaling kay Lord. Yun ang aking point. So repent because you're not trusting God with your finances. Nobody can force you to do anything immoral pagdating sa finances. Ang hirap nito talaga. Ang dami kong nakausap. Kasi the system is rotten. The world system, the system in everything. Sa hirap magnegosyo ng tapat kapag ang sistema ang corrupt. Pero alam mo, hindi naman babaguhin ni Lord ang kanyang word Alam ko mahirap, pero hindi babaguhin ni Lord ang kanyang word. Nobody can force you to do anything immoral. Our prosperity does not come from anyone. Our prosperity comes from the Lord. Yes, I understand you. I have talked with so many people in business. Ang hirap magpaka-righteous kapag ang system ang rotten. At ang sabi nila, ikaw ang papasok sa sistema hindi naman, you're the one coming to a place with a built-in system. Nang system naman ay corrupt. Oh Lord, bless the Philippines. I don't have the answer. Pero still, hindi babaguhin ni Lord ang kanyang word. Our prosperity does not come from anyone. Our prosperity comes from the Lord. So, nothing can force us to do anything immoral. So, repent. Kung nagawa na, walang problema, repent. Ang Diyos ay nagpapatawad. Pag siya nagpatawad, wala na. Another thing, repent for mismanaging what God gave us. For not taking care of what God gave us. Alam mo, pag may binigay ang Diyos sa iyo, kahit anong simple niyan, yun namang pagyamanin, yun namang ingatan. Are you there? Pag binigyan ka ng sasakyan, linisin mo naman. Pagkarawas mo, ito. Take care of what God gave you. Repent for mismanaging what God gave us. Repent for spending more than what we can afford. Repent kapag ka ang paddle na binibili worth 25,000. Yun na rin naman ang laro, hindi naman na bago. Repent for borrowing just to show off. Bibili ka ng branded, pagkatapos credit card naman. Dahil tutuloy pa, tayo hihingi na ng tawad ngayon. Ano kaya yung...
Parang, parang gusto ko na lumuhod ano? Repent for not being kingdom-minded. God is looking for someone He can trust with riches. Tayo ba yon? Ikaw ba yon? Can we be trusted? Anong ibig sabihin, Pastor? Anong gagawin natin sa pera kapag pinagkatiwala na ito ng Diyos sa atin? Kapag natanggap na ito? Are we going to build our kingdom? Or are we going to build the kingdom of God? Iilang kasi ang nag-iisip ng pag-build ng kingdom ni God. Ine-expect yun ni God sa kanyang mga anak. Kapag ang kanyang mga anak, hindi pa kaharian ng Diyos ang kanyang i-build, dapat kung ano-ano ang pinalalaki at pinalalawak. Nung palawakin natin ang kaharian ng Diyos, hayaan mo maraming makakilala sa Panginoong Jesus. Hayaan mo maraming makarinig na salita ng Diyos. Hayaan mo maraming churches ang maitayo. Hayaan mo maraming tao ang lumapit sa Panginoon. Hayaan mo maraming maghayag ng salita. Oh, build the kingdom of God. Tayo yun. Huwag mo yang i-expect doon sa hindi anak ng Diyos. Hindi nila interes yan. Ang problema, kapag tayong mga anak ng Diyos at hindi pa natin interes yan, iyon ang malaking problema. Who will build the kingdom of God? Sino mag-iisip noon? Because kung hindi tayo nag-iisip noon, we have to repent. Are we the end-time kingdom financiers or are we the end-time consumers? Okay. Anong pinag-uusapan natin dito? How to put ourselves in the position to receive. Padalwa, give in order to receive. Luke 6:38, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be put into your bosom. O bago ako magpatuloy, ano ba yung bosom? Nung una kasi, ang mga suot ng mga Hudyo ay robe, pero sa loob niyan ay meron silang linen. Doon sa loob noon, meron silang packet. Kaya, yun ang bosom. Yung packet sa loob ng robe. Okay. Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be put into your bosom. Ang ilalagay sa wallet mo, ang ilalagay sa lalagyan mo, ang ilalagay sa bangko mo, ang ilalagay sa lupa mo, ang ilalagay sa asset mo. Kapag anong ginawa mo? Kapag ikaw ay nagbigay at ito'y ibibigay sa iyo, ano ba yung good measure? Pressed down, shaking together. Yung mga magbibigas dito, alam yun eh. Noong hindi pa kinikilo ang bigas, sinong umabot doon sa salop? Naku, mga edad natin, tunay naman. Yun po, may paraan ng paglalagay. Kasi ang lola ko nagbenta ng bigas kaya nakita ko. Yun may kahong ilalagay nila yung bigas. Kailangan ng paglalagay, yung oo. Tapos, meron silang yung kahoy, kanilang gagayunin. Oo. Tapos, isang salop yun. Ito yun. Pag yun nilagay mo, at iyong inuga, shaking together. Pag iyong pinikpik, mas maraming bigas yun. So, meron silang paraan ng pagbebenta na kaunti lamang bigas ang mapapalagay. Kaya, inalis na yung salop, inalis na yung, ano pa yung mas maliit sa salop? Ganta. Gatang. Ako mga bata. Ang alam lamang ninyo ay Facebook. Inalis na yan kasi madaya So, ginawa ng by kilos, So, my point is this. Pag ikaw ay nagbigay, ito'y ibibigay din ni Lord sa wallet mo, sa lalagyan mo, pero sa paraang ito, good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your bosom. Ganong magbigay si Lord. And for with the same measure that you use, it will be measured back to you. Yung sukatan mo, yun din ang gagawing sukatan ng Diyos. Parang ganito,
Magbigay ka sa mga interest, agenda, kalooban ng Diyos. At sabi mo, palagay ko na may bigay ko nga rin malaki na. Bakit? Papalahin ko na. Oh, Lord! Ay, si Lord papalahin din. Kaya lang, napakalaki ng pala ni Lord. Napakalaki ng pala ni Lord. Hindi magpapatalo si Lord sa bigayan. And that is the way to put yourself in the position to receive. Give in order to receive. Giving places you in the position to receive. At marami kailangan turuan dito. Kasi hindi tayo pinanganak na, majority hindi pinanganak na giver. Meron talagang giver yung may gift of giving, pero majority, bakit? Saan mo makikita yan? Bata pa nga lamang, agawan sa laruan. Kailangang turuan pa, share share. Takot tayong magbigay kasi takot tayong mawalan. Gayong sabi ni Jesus, ito nga ang paraan para magkaroon. Alam mo talaga ang Bible, babaguhin ang takbo ng isip mo Hindi pag ako'y nagbigay, ako'y mawawalan. Hindi. Sabi ni Lord, ikay magbigay, ikay magkakameron. Yun ang paraan ni Lord para magkameron ka. Alam mo bang kahit si God, hindi niya in-excuse ang sarili niya sa principle na ito? God gave His only begotten Son. Ano naging resulta? God earned or harvested many sons and daughters. Tayo yon. Nagbigay siya ng anak, umani siya ng maraming anak. Hindi niya in-excuse ang sarili niya sa principle of giving and receiving. God loves us first. That's why we love Him. Kaya naman, 2 Corinthians 9 verse 6 says, remember this. Bakit sinabing remember this? Bakit? Kasi nalilimutan. Lalo na't medyo ang pera sa wallet, nalilimutan na, ayaw na, takot na. Kaya sabi, remember this. Remember this. Sabi mo sa katabi mo, remember this. Sabi mo sa kabila ng medyo madrama at maarte, remember this. Ito na. Anong pinapaalala sa atin? Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Remember this. Kaya pag kayo nasa restaurant, sabihin mo sa katabi mo, remember this. Pag kayo nasa mall, magkakasama kayo, remember this. Mas binibigyan din na sa church ngayon yung manner ng pagbibigay. Lagi sinasabing, magbigay ka ng kung anong maluwag sa puso. Magbigay ka with cheerful hearts. Bakit? Ayun ang gustong marinig Hindi na sinasabi na magbigay ka ng malaking amount. Gayong si Jesus ay nakatingin din sa amount, hindi lang sa manner. Lucas 21 verse 2 and 3. Ito yung nangyari nung si Jesus ay nasa temple, umupo siya na malapit sa box na pinagdadalahan ng kanilang mga offering at nakita ni Jesus ang mga nagbibigay until Lucas 21 verse 2, and he saw a certain poor widow putting in 2 mites, 2 coins lang. So he said, truly I say to you that this poor widow has put in more than all. Mga disipulo sinasabi ko sa inyo, itong pulubing balo na to ay nagbigay ng mas malaki kaysa lahat ng mayayaman na nagbigay dito. Ano ibig sabihin? Tumitingin si Jesus sa amount, hindi lamang sa manner. Mahalaga ang manner. Give cheerfully. Give ng maluwag sa puso. Pero yun ay sinabi after saying to give the amount. The widow gave more than everyone. 2 coins nga lang because she gave out of need, not out of the excess. Madali naman mabigay ng marami pag yun din labis Ang mahirap ibigay pag talagang in need. At catch ang attention ni Jesus doon. Now, before, anong pinag-uusapan natin dito?
how to put ourselves in the position to receive. Kasi nagawa na ni Lord naibigay na 2,000 years ago. Siya ay naging dukha upang tayo maging mayaman. Ilalagay lang natin ang ating sarili sa posisyong tatanggapin natin yung ginawa ni Jesus. At ito yon. Listen very carefully. Before tayo pumunta dito sa principle ng giving and receiving, before giving, meron muna tayong gagawin. Hindi ka pa nagbibigay kung hindi mo ito nagagawa. Ano yun, Pastor? Malakay 3:10. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Ang tithes, alam nyo yon, 10% of what we receive. Ang sabi sa atin, bring, Tagalog, dalhin. Bakit bring? Kasi hindi atin. Kanino ito? Ito ay sa Diyos. Leviticus 27 verse 30. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. Ito mabigat. Pag-aari ito ng Diyos. Therefore, ano ito? It is holy to the Lord. Tithe is holy. At mag-ingat nga tayo ng pag-touch ng anumang banal. May katangian ang tithes na gustong-gusto ko. Babasahin ko sa inyo. Malakay 3:11. And I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Gustong-gusto kong pangakong ito ng tithes. I will rebuke the devourer for your sakes. Bakit? Alam mo, sa mga nakaranas malugi, nakaranas mawalan, nakaranas manakawan, buhay na buhay sa kanila ang katotohanan ng may devourer, may mananakmal. At walang proteksyon si blessing kung hindi tayo nagtatites. Kindly say tithes. Tithes ang sumasaway sa mananakmal, hindi offering, hindi yung tulong mo sa binaha, hindi ang tulong mo sa kamag-anak mo, hindi ang ibinigay mo sa mahihirap, hindi yung seed mo ang sasaway sa maninira. Tithes ang sumasaway sa maninira. Kaya bago ka pumunta sa give and you shall receive, tithes muna. Ikaw nga tanggap ng tanggap, wala namang proteksyon. Okay. Kung ikaw ay matagal-tagal ng Christian at hindi ka faithful sa tithes, pag-aralan mo ha. Marami nang nanakaw ang kaaway sa iyo na kung kukwentahin mo ay mas malaki pa sa amount na dapat itinites mo. I-compute mo. Bakit? Hindi naman magkakamali ang salita. Mangyayari ito. Hindi pa kasama dito yung mga hindi mo na alam na opportunities na pinigilan ng kaaway makarating sa iyo. Hindi pa nagsisimula, sinakmal na ng kaaway. Ay, Pastor, bakit si Gorio, hindi nga Christian, hindi nagtatouch. Abay, kaya man ayos din naman Okay, Christian, wag mong nanaisin ang basta pera. Ano ibig sabihin? Hindi basta pera, ay yun na. May prosperity that does not come from God. Proverbs 10:22. The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Itong katangian ng pagpapala ng pera, ng blessing na galing sa Panginoon, wala itong kasamang lungkot. Huwag kang magnais ng basta pera. Hindi basta pera, pare-pareho yan. Pira. No, what we want is not just pera, not just prosperity. What we want is the prosperity that God gives. Dahil ang kayamanan natin hindi yung pera, kayamanan natin yung nagbibigay ng pera.
Nandun ang ating treasure. Tsaka ito ha, alam mo, pag ganyan ang mga tanong sa akin, ako talaga straight Ay bakit to si ganon? Hindi nga Christian, mayaman naman, hindi nga nagtatights. Okay. Bakit mo i-compare sa iyo ang kayamanan ng mga taong hindi pupunta sa langit? Magkaiba kayo. Hindi magtatights ang mga taong wala pang Kristo sa puso. Wala siyang interes sa bagay ng Diyos. Wala siyang interes sa bagay ni Kristo. Wala. Ang binubuo niya ay kaharian niya. Ayan bibili ng lupa, maglalagay ng apartment, bibili ng lupa, maglalagay ng parentahang komersyal, bibili ng lupa, maglalagay diyan ng farm, magtatanim diyan ng agarwood, yan ay bibili dito ng maglalagay ng poultry, pararamihin ng kanyang ari-arian, at pagkatapos, patay. Alam mo bang ibig ko sabihin? Kapag ang tao'y namatay, ubos. Lahat ng kayamanan niya, merong ibang magmamay-ari. Sino? Yung kanyang manugang. Yung kanya. Laging lilipat yan sa iba. What is my point? Ang taong hindi na kay Kristo, wala yang interes buhay ng kaharian ng Diyos. Ang kaharian lamang ng Diyos ang mananatili ng walang hanggan. Ang kayamanan, ang pera, ang ginastos mo, ang ginamit mo para sa kaharian lamang ang mananatili sa iyo. Ang madadala mo hanggang sa walang hanggan. Everything na ginamit mo sa pagbuo ng kaharian mo ay mananatili dito at lilipat sa iba. Yung lamang ginamit mo sa kaharian ng Diyos, ang nasa pangalan mo, ang nakapangalan sa iyo, at yun ay nasa langit, iniingatan ng Diyos doon pagdating mo doon. Don't compare the riches of people na walang Kristo sa puso. Huwag mong i-compare sa iyo, magkaiba kayo. Ay ano kung yumaman ng yumaman yun? Saan siya pupunta? Ano mapapakinabang niya sa kayamanan niya? Iiwan niya lahat. Ikaw na anak ng Diyos, na ang iyong binibuild ay kaharian niya, dala mo ang yaman mo. Sa pamilya, ito yun Hindi ako nagtataka kung yung hindi anak ng Diyos ay hindi mag-tithes. Pero ako'y magtataka kung ang anak ng Diyos ang walang interes sa bagay na mahalaga sa Diyos. Sa pamilya, by the way baka sabihin nyo, binabatasan ko kayo. Kahit hindi kayo magbigay o magdala ng tithes, pupunta kayo sa langit. Bakit? Kasi hindi naman sa mabubuting gawa ang pagpunta sa langit. Ito ay biyaya sa pananampalataya kay Jesus. Wala tayong ginawa para matanggap ang katuwiran ng Diyos. Pero itong sunod kong tanong, kung ikaw na may tagalangit, bakit hindi ka magta-tithes? Sa pamilya ng Diyos, tithes should be a joy. It's not a burden. You bring God the tithes because you love Him. You honor Him. And you want to be a part of what He's doing on earth. Pagkadala mo ng tithes, saka palang kikilos ang give and you shall receive. Saka ka palang malalagay sa tamang posisyon to receive. Generosity starts after the tithes. Kahit pa ikaw ay ang galing magbigay sa mahihirap, kahit ikaw ay magaling tumulong sa iyong kamag-anak, kahit ikaw ay napaka-generous, hanggat hindi ka nagta-tithes, hindi ka generous. Magsisimula yung generosity pagkatapos ng tithes. Are you there? Lastly, kaya pa nyo? Alam ko medyo mahal. Last na to. Speak the word. What you say is what you get. Mark 11:23. I tell you the truth, you can say to this mountain, may you be lifted up and thrown into the sea, and it will happen. Say, and it will happen. Pero may condition, but you must really believe it will happen and have no doubt in your heart. Sabihin mo at mangyayari.
pero maniwala kang mangyayari nga. Kaya pag ako'y nagde-declare, ako naniniwala eh. Last week, sabi ko tapos ng pananakot ng kanser. Walang maliit o malaking sakit karamdaman sa Panginoon, kaya lahat yung naniniwala ako eh. At ikaw na tumanggap nito, kailangan naniniwala ka rin. And now we're talking about prosperity. Speak the word. Sinanay tayo ng ating kapiligiran ng mga sasabihin. Alam mo bang poverty has a dialect? Ano ang language ng poverty? Hindi ko afford yan. Hindi ko yan kaya. Ay, short. Ay, ubos ipon. Ay, walang magagawa. That's the language of poverty. Dapat yan hindi kasama sa iyong dictionary, sa vocabulary. Your words ang bubuo ng mundo mo. Your words ang bubuo ng mundo ng mga anak mo o ng generation mo. Kaya yung bata may sinabi, may naringgan yan. And I pray, ang marinig sa iyo parents, ay mga salita na pangako ng Diyos para yung din ang sabihin ng mga anak mo dahil binubuo mo ang future ng generation mo sa pamamagitan ng mga sinasabi mo. Are you there? Kaya change your language. Death and life are in the power of the tongue. Simula ngayon, ako'y magtatapos na. Kunin mo ang mga verses sa prosperity at sabihin mo lagi. Hayaan mong yung lagi ang maging bukang bibig mo. O bigyan kita ng prosperity verses ha. Pwedeng ito'y kopyahin mo, sabihin mo ng sabihin. Kaysa naman sasabihin mo, hindi mo afford, kulang, ubos. Itong sabihin mo. Ano yon? Deuteronomy 8 verse 8. One of the verses. Para meron kang bala. Para meron kang sabihin. Huwag yung mema lang ng mema. Pag ikay walang masabi, ang sabihin mo verses. Deuteronomy 8 verse 8. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. At alalahanin mo na ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang magkaroon ng kayamanan. Alam mo bang binibigay sa iyo ng Diyos? Hindi kayamanan, ay binibigay sa iyo kapangyarihang magkaroon nito. Power, ability, biyaya, grace. Kaya mamaya, nasa iyong pabor eh. Ikaw ang tatanggapin doon sa employment. Ikaw ang tatanggap ng kontrata, ikaw ang mapipili, hindi siya. Ikaw ang mapopromote, hindi siya. Because God is giving you grace. God is giving you the power. God is giving you the ability. At lagi mong sasabihin yun. Lagi mong sasabihin yun. Bakit? Kasi ang dami mong sinasabing lingwahe ng poverty. Now, ang sasabihin mo, lingwahe ng pangako ng Diyos sa iyong prosperity. Are you there? O meron ka ng bala, isa pang bala. Sabay-sabay tayo, Romans 8:32. Go. Kapag ikay nagdududa sa anumang bagay na hinihingi mo, kung yan man ay kagalingan, kung yan man ay provision, kung man yan ay makatapos ang anak mo, kung ikaw man ay makapagpagawa ng bahay, kung ikaw man ay makapag-abroad, kung ikay nagdududa sa mga bagay na hinihingi mo, ito lagi ang sabihin mo, na ibigay na nga ang anak, ay ano pa ka naman ang hindi ba ibigay? Kapag may mga nagsasabi sa iyo at nagbibigay ng duda, ay ano yan naman ay mga bigay-bigay lang. No? Ito sabihin mo ha, Psalms 37 verse 25. 1, 2, 3, go. Ako'y dating bata at ngayon matanda na wala akong nakitang anak ng Diyos na nahirapan na mulubi. May sasabihin ako sa iyo, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Maaaring ngayon may utang ka, pero may sasabihin ako sa iyo, iyan ay mababayadan. Yan ay matatapos. I am declaring that this is the season to be debt-free. Ako ay naging bata at ngayon matanda na.
Wala akong nakitang mga matutuwid na pinabayaan. Kanino yon? Balkan natin to. Anong hinihingi mo? Anong hinihingi mo? Sabihin mo sa katabi kung anong hinihingi mo. Bahay, lupa, employment, sabihin mo. Kung nahihiya kang makipag-usap sa katabi mo, sabihin mo sa sarili mo kung anong gusto mo matanggap sa Panginoon. Sige. Nasabi mo na? Nasabi mo na? Now may sasabihin ako sa iyo, listen. Kung si Jesus nga ay ibinigay na, kung ang kaisa-isahang anak ay ibinigay na, ano pa ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa iyo? Now, I will declare. Kanina, pipinaimik kita kung ano man yun I will declare. Lord, you have put your people in the position to receive. Sandali, mag-repent tayo, mag-repent. Kahit ikaw ay nagtatanim, ikaw ay mag-repent. Sabihin mo muna, Panginoon, patawad at hindi ako nagtiwala sa iyo sa aking finances. Patawad sa mga ginawa ko na hindi tama. Patawad sa mga nalamangan ko. Patawad at hindi ko na-manage ng maayos ang pinagkatiwala mo. Patawad at ako ay gumastos ng sobra sa kinikita ko. Patawad at ako'y nangutang para lamang mag-show off. Patawad kung hindi ko inisip ang kaharian mo. Okay, now, ulit ano ang gusto mo? Sabi ng Panginoon, say it, and it will be done unto you. Babasahin ko sa iyo yung verse na nagsasabi, say, speak the word. Mark 11:23, I tell you the truth, you can say to this mountain, may you be lifted up and thrown into the sea, and it will happen. Say, and it will happen. Say, and it will happen. Say, and it will happen. Pero ang kondisyon, maniniwala ka. Huwag kang magsasabi na nakikigaya ka lang. Sinasabi mo kasi naniniwala ka. Are you there? I know maraming breakthrough sa araw na ito. Ito ang word na na-preach. Ito ang gagawin ni Lord. Ima-manifest niya katotohanan ng kanyang salita. Sino naniniwala doon? So say, and then it will be done to you. Kaya ngayon, sasabihin natin. Paano ba ito sasabihin? Okay? Sino dito ang gusto magkabahay? Taas ang kamay. Tayo. Sabihin daw ng naniniwala, sabihin mo sa katabi mo. I-describe mo ang bahay mo. Come on. Describe mo ang bahay mo. Say, and it will happen. Say, and it will happen. Hey, sino dito ang gustong magkaroon ng mas magandang trabaho kaysa sa trabaho niya ngayon? Ako ay nagdideklara that God will give you the power, the ability, the grace
to be rich, to be wealthy. Lord, lahat ng nakataas ng kamay, I declare promotion. Promotion. Sabihin mo, ako ay tumanggap na ng mas magandang trabaho, ng mas magandang negosyo. Ang hanap buhay ko ay higit ng pinagpapala ng Panginoon ngayon. And I say amen. Say, and it will happen. Say, and it will happen. Say, and it will happen. Lahat ng may utang, sabihin mo, bayad na ang utang ko. Alam niyo, hindi mauubusan ng Diyos ng paraan. Napakadaming paraan. Pero magdideklara ako, Panginoon, salamat sa pagbabayad sa mga utang namin sa paraang maluluwalhati ka. Salamat sa himala. Salamat sa biyaya. Again, sabihin mo, bayad na ang utang ko. Amen. Alam ninyo ang purpose ng prosperity? To fund the gospel. To expand God's kingdom. Kayo ba'y mapapagkatiwalaan na kapag ka ang pera ay nilagay ng Diyos sa kamay mo, ay gagamitin mo yan sa ikalalaganap ng kaharian niya? Can you be trusted? Ang kayamanan mo ba yung Panginoon? Ang pera ba ay kagamitan lamang para magamit ng kayamanan mo? Ng Panginoon siya? Hindi yata naunawaan, walang nag-amen. Ang Diyos ang kayamanan mo. Ang pera hindi mo kayamanan. Ang pera, kagamitan ng tunay na kayamanan mo. Can you be trusted with money? Pag nilagay ba yan ng Diyos sa mga kamay mo, gagamitin mo ba yan sa paglaganap ng kaharian ng Diyos? Lord, nandito po ang mga nananampalataya at mga nagsasabi, taas ang kamay. Lord, padaluyin mo ang kingdom wealth, kayamanan ng kaharian sa iyong mga anak na ang interes ay kaharian mo. Now! Now! Now!
nasa labas, ang umaaten daw dito, mayayaman. Now, nag-amen tayo dyan. Amen ba? At ating i-confirm, ating ang lalong pagtitibayin. Lalapit ka sa 24 na tao, sasabihin mo, Don! Donya! Sabi ng Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Naniniwala ka ba dito? I declare, ikaw ay magta-travel. Woo! Pag ikaw ay nag-travel, you will eat the best of the land. Mga pangako may totoo, sobra-sobrang pagpapala, tanggapin mo. Heto pa. Pag kayo'y nag-travel, barkadahan pa kayo. Sama-sama pa kayo. Kanino yan? Kanino yan? Christian, kalooban ng Diyos na pasaganahin ang kanyang mga anak. Hindi tayo nahihiyang sabihin nito na gusto ni Lord payamanin ang kanyang mga anak. Kalooban ng Ama na pagpalain ang kanyang mga anak. Amen ba? At ang kalooban ng Diyos ang siyang maganap. Lord, I pray, lahat naming napag-usapan, lahat naming pinayagan, lahat naming nabanggit, lahat naming nasabi, ay nangyari. In Jesus' name we pray, everybody say,